Sinong gusto kay Kapitan? Erwin. Tapos may Comelec representative, susulat sa blackboard. For Kagawad naman, Kagawad Mercado, o Kagawad Chicken Roa, o Kagawad Templo. Yung mga ganon. Ang problema mo dyan, Erwin, pag nakita boto mo, paglabas mo, patay ka. Isang bala ka lang. Pag nakita ng kalaban na, ikaw binoto mo siya, dapat ako patay. Ang naging problema dyan sa issue niyan, sa talo-panalo si Sian Bruce, kasi itong mga congressmen kasi, majority sa kanila ay ayaw na ayaw ituloy itong barangayan. Gusto nilang i-postpone. Kaya tuloy yung Comelec ay medyo nabitin sila. Ano ba talaga? Kasi nangyari na yun dati, pare. Diba, sige, nangyari na, I think, 8 years ata na hindi natuloy itong barangay elections. Kaya napakahaba ng termino ng barangay captain. Martin, yung sa Comelec, whether or not yung sinabi nga ng mga congressman na kung i-postpone o hindi, they should be ready na until there's a final word from Congress, dapat ready sila. Hindi dapat nila hintayin yung sa Congress. Kasi dinadahilan nila doon yung Diba? pangalan. The show must go on until there's a final resolution or final word from Congress. Ang problema naman doon, Mike, pag inimprenta nila yung mga balota, hindi ko question naman yung Comelec. Ba't kayo nag-imprenta? Hindi nga ito dapat pinintahin nyo yung... Hindi pa naman diba? matutuloy Yun ang problema doon. Kaya hindi nila pwedeng ipa-imprenta agad yung mga election paraphernalia dahil hindi nga nila alam kung anong mga kahihinatnan nito, kung papayag ba si Pinoy na ipagpaliban mo na ito halala. Pero kasi Mark, kahapon sinabi, nung nakikinig ako in interview ni Cherry si James Jimenez, sabi nga niya na it's not that easy to prepare for an election. It takes you 60 days? not just 60 days. Tingin mo, 60 Hindi, days yung lang. printing Ilang pa 3 rin. years sila nag-prepare for the national kasi automated nga. So I'm sure reeling from the stress of that, ilang months na lang yung preparation time nila for this barangay election. Actually, i-fish out talaga kung sino yung kung totoong may nanggugulo. Kasi like Martin pointed out, 5% ang failure. So that's not a lot. Kaya lang meron talagang mga nanggugulo eh. Yung mga gustong kumita, siguro yun na yung sobrang talo. Yun yung kailangan i-pinpoint. Tapos, parusahan, diba? Sa akin, talo ito. Talo ito, sisihan na ito. Walang mapupuntahan ito. Lagi nilang ganito. Pag may sumablay, sisisihin. Hindi nalalayo ito doon sa hostage crisis, ha? Pati mga walang kinalaman, nasisi patuloy. Yung nga sinasabi namin parang Erwin kagabi. Sino yun? Bakit Anong ba pangalan? nag-umpisa itong sisiya na ito? Kasi naging front page yung mga dyaryo si Pinoy. Sabi niya hindi siya natuwa. Diba? Dahil ito nga, sabi niya hindi siya natuwa sa Comelec dahil palpa yung Comelec. Kaya doon nag-umpisa yun eh. Pero kung titinan mo talaga, mas malaki naman ang dapat, kumbaga mas malaking kapalpakan. Hindi ko alam bakit, si pero Pinoy at kaysa sa first, Comelec. I was under the impression na feeling niya palpak dahil low yung voter turnout, which is another thing. Hindi na naman, anong magagawa ng Comelec kung mababa talaga, di ba, Chair? Walang sumipot eh. Kasalanan natin yun, hindi kasalanan ng Comelec yun. Kasalanan ng civil society. Correct. Hindi, kasi di ba yung eleksyon? Personal responsibility. Di ba ang civil society nung naka-election, sabi nila, bumoto tayo lahat. Hindi masyadong maingay yung civil society ngayon. Dahil nakuha na nila ang gusto nila. Ano ba ang gusto nila? Si Pinoy, presidente. Si Pinoy. Lagi sa Malacanang. O di, bakila. Hindi natin kailangan yung barangay. Sa barangay, kanya-kanya muna tayo, mga civil society, ha? Kaya nagbabangyan sila dun sa Bel Air. Anyway, so sa amin, talo ito. Walang patutunguhan ito. Walang mangyayari. Sisihan. Imbis na. Kaya next time siguro, this should serve as a lesson para sa lahat, lalo din sa Comelec, na maghanda. Kung hindi ko kayo handa, sabihin niyo yung Kongreso, Senado na hindi pa kami handa, bigyan niyo pa kami sa 2011 nila yung botohan. Para hindi naman tayo magmukha mga tanga nito. Pati na rin sa Kongreso. Kung magdidili-dali sila, alamin nila na magkakaroon yan ng di ba? Meron siyempreng mangyayari. Siyempre, merong yun. Meron silang kailangan Sabi mo sa Kongreso? di ba doon na-delay ng Preno ka muna dyan. Baka may masalusaan ka na. Mamaya pag uwi mo, sabihin na, Kongreso Hindi pala, naman ha? kasama doon sa committee yun eh. Mamaya baka mawalan ng Kayo pondo. talaga, Si Mister. Sige. Dahil wala kang project dyan. Patay. Sige, Pero mag-commercial muna tayo. dapat ganito, no? Siguro, dapat isama na yung Smartmatic sa barangayan.
Barangay. Oh, Naku, baka hindi magkaintindihan yung slang na English at saka yung Teka, napilitan tuloy ako to explain myself. Okay. Sige, 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 Isang sige. blanket statement. Okay, Kung kayo ay magtatalo sa Kongreso, tatandaan nyo na meron ding mga ibang nabibitin at baka bumalik sa inyo. Para lang alam ninyo na handa kayo na ibabato sa inyo. Katulad dito sa eleksyon. Ayun na nga, magkaka-delay. Siyempre, medyo babalik din sa kanila yon. Alamin na nila kung hindi sila magdedesisyon ng Monday, ipapaliban nila ng Wednesday, katulad nung nangyari dito, nung August 21, August 23 na lang daw, para naman may kinalaman yung dalawang araw. Pero yung mga ganon, kailangan nilang malaman na babalik din sa kanila yun. Yun lang naman. Come. Okay. Okay. Bati na uli kami niya. Okay. O, sige. Sige talaga. Ay, naku talaga naman. Alamin naman natin ang palagay ng mga kapatid nating netizen sa issue ng Sisihan Blues sa pagbabalik ng Sapul sa 5. Sisihan. Yan ang nangyayari ngayon matapos mapospo ng barangay at SK election sa may mahigit na 2,000 barangay sa bansa. Kaya bago pa manuno sa punso ang COMELEC sa katuturo, mabuti pang alamin na muna natin ang sa mga kapatid nating netizens kung ano ang masasabi nila sa isyong ito. Para kay Dan Gerald Gravela, talo raw to. Lagi na lang daw kasing nagtuturoan sila tuwing eleksyon. Dapat daw ay baguhin na nila ang ganitong ugali. Gawin nila ng maayos ang trabaho nila nang walang personal na interes at tsak hindi na ito mauulit. Ito naman ang sinabi ni Charles Francisco tungkol sa paninisi ng COMELEC sa Kongreso dahil sa paurong sulong na desisyon kung kailan gagawin ang eleksyon. Sabi niya dapat daw ay may sariling desisyon ng COMELEC kasi kung aantayin nila ang Kamara ay walang mangyayari. COMELEC raw kasi ang may hawak sa eleksyon. Pero para naman kay Matt Andre Gaticales, panalo raw ang ginawa ng COMELEC. May mga dahilan daw kasi kung bakit na-postpone ang eleksyon sa ilang barangay. Kaya tama lang ang ginawa ng COMELEC na wag na munang ituloy ang eleksyon sa ilang lugar. Lastly, ito ang sinabi ni Edgar Ponce Ojerio sa kanyang post. Panalo raw ang COMELEC. Kahit nagahol na sa oras ang COMELEC, natuloy pa rin ang eleksyon. Ang mas importante raw ay naisagawa ng COMELEC ang halalan. Kung sa bagay, halos 5% lang naman ang may palpak na eleksyon sa ilang barangay. Kaya not bad na rin siguro. Maraming salamat sa lahat ng nagpaabot ng kanilang mga comments. At kung gusto nyo sumali sa aming mga discussions, pwede nyo i-post ang inyong comments sa aming journalismo wall. Pwede nyo rin kaming i-text sa 0921-689-9879. At sa mga kapatid nating maaga pa ay walis at dust pa na ang hawak para sa inyo tong susunod naming report. Alam nyo ba na kung saan tinatambak ang iyong mga basura at kung paano ang wastong pag-dispose sa mga ito? Kasi kung hindi, abay, panoorin nyo ang part 2 ng report ni Martin kaugnay sa topic na yan. Di tulad ng open dump, ang sanitary landfill ay dinisenyo para protektahan ang kalikasan. Dito ibinabaon ang basura sa ilalim ng lupa at finifilter ang katas bago ibalik sa kalikasan. Sanitary engineered landfill, unang-una, meron tayong synthetic liner sa pinakailalim. No? Ito ang nagpe-prevent doon sa katas ng basura sa pag-pollute sa ating groundwater. At makikita nyo dito sa site, pagdating ng basura, pagkatapos i-dump yan, meron tayong bulldozer na nag-aayos doon sa basura para merong shape yung garbage pit natin. And then the bulldozer also compacts the trash para ma-maximize yung ating airspace. Dito po makikita nyo yung leachate treatment facility natin. Etong leachate yung katas na ayaw nating pumunta sa ground, and the liquid we treat it para eventually pwede nating ma-release yan without harming the environment. Nakikita nyo po yung magandang Widelia flower plant sa likod ko. Wala ho tayo sa isang golf course at sa parke ito po'y produkto ng isang well-engineered sanitary landfill. Dahil kung makikita nyo dito sa harapan ko sa kanan, ito po ang tambakan ng basura ng probinsya ng Bulacan. Naging kalakaran ng 3 sa bawat 4 na bansa sa Asia ang open dumping na bunga ng kawalan ng sapat na kalaman, kakulangan sa pondo o kakulangan sa political will. Dahil sa open dumping, nagiging imahe na sa buong Asya ang pagkakaroon ng bundok ng basura at mga tao nangangalahig dito.
Kung paiigtingin ang kampanya sa pagre-rehabilitate sa mga pinagtatapunan ng basura, ito na ang panahon para baguhin ang nasimulang open dumping at gawin itong kontrolado. Bilyong-bilyong piso ang budget ng Metro Manila para sa basura. Sa kasalukuyan, ang siyudad ng Maynila ang may pinakamalaking budget sa waste management. Ayon sa isang research, umabot sa 620 million pesos kada taon ang budget nito. Pumapangalawa ang lungsod ng Quezon na may budget na 570 million pesos kada taon. At pangatlo, ang Caloocan City na may budget na 480 million pesos kada taon. Sa laki ng pondo naman ito, katakataka kung bakit hindi matapos-tapos ang problema sa basura. Martin Andanar, News 5. Yan na dapat lahat ng basurero natin. Kamukha ni Martin Andanar. Pero sa ngayon, balikan na muna natin si Chicky at ang kanyang special project ngayong umaga. Alright, kasama pa rin natin dito sa labasyon si Joanne Yu at saka si Josephine Loyola ng ILC. Gumagawa tayo ng mug na personalized. Ready na ba ang ating finished product, Josephine? Patingin nga niyan. Sige. So, iangat mo. Di ba, sinalang natin yan kanina. Gumagawa tayo ng panibagong sa Pulsa 5 na mug. Mainit-init, kaya medyo careful si Josephine. Patingin nga. Ang bilis, di ba? Fresh na fresh. Tingnan natin. Yan. May bago na akong mug. Ito nang gagamitin ko. Ay, mainit-init pala. Very nice. So actually, in less than, sabi mo 2 minutes, 2 minutes. makakagawa ka 2 ng minutes, isa. Oo. Tapos, may limit ba? As in, mag-overheat ba yung machine mo? You only can make so many mugs in one day? Or hindi? Well, what we do kasi is, after let's say mga 2 or 3 mugs, i-close natin, papainitin lang natin ulit. Kasi if you notice, hindi tayo naka-enclosed eh. Oo. So yung heat niya, syempre lumalabas. So mga 3 to 5 mugs, we stop, we preheat it again, and then we put the mugs So hindi again. sa mag-overheat, kailangan mo lang ipunin yung Yes. init, di ba? Ito yung typical white mug na pinag-usapan natin, like what we have here. Nabanggit mo kanina, Joanne, that you can actually use these clear mugs. Yes. Or ito, interesado ako dito sa yung magic mug. Ano ba yan? So ito yung magic mugs natin. If you, nakita ninyo, pag kunyari malamig tayo or room temperature, ganito siya. Okay, if we put some heat, Halimbawa, ang ginagawa natin, iniinitan natin yung mug. Halimbawa, lagyan mo ng kapeng mainit. Yes. Anong magiging effect? Sige, Josephine, i-demonstrate mo. Ayan. Isipin nyo na lang, kunyari, nasa bahay kayo, linalagyan nyo na ng mainit na tubig. Yan. Kasi yan ang ginagawa natin, pinapainit natin yung mug. Sandali lang yan. And I'm sure ang mangyayari niyan, biglang mag-a-appear yung, di ba? Mag-a-appear yung image. Sige, intay-intayin natin yan. Habang nag-iintay tayo, Joanne, let's talk about how yung mga mommies dyan na gusto magnegosyo ay pwedeng gumawa ng ganito sa kanilang mga tahanan. Yes. By getting this machine from you, ano ba yung mga requirements? okay, so for this particular, to produce this product, kailangan lang nila, ito na yung magic mugs Sige, bago mo natin. ituloy, blue yan kanina. Ngayon, white na at may picture. So kung umiinom ka ng kape, unti-unti yan lumalabas yung picture habang Yes. umiinit yung mug. Ang cute Yes. naman yan. Nakakaaliw. O yan, lalo nang nainteresado yung mga mommies. Sige, ikwento mo, paano ba tayo pwede mag-business ng ganito, Joanne? Okay, so bali, ang kailangan lang nila would be of course yung business package natin na 13,500. 13.5, which includes? Kasama na yung ating mug press machine, 36 pieces ng ating white coated mugs. Kasama na din yung mga samples natin. So may magic mugs na sila, may frosted mug, may transparent, may mga animal mugs. So all these other variations kasama na rin. Animal mug ito. Ang cute Yes. naman. Kakaganyan. Trainings are of course also included. Wala nang extra bayad doon, Joanne. Trainings, no, wala na po. Okay. Kasama na yung tuturuan na namin paano sila magbi-business, paano gagawin to. And in addition to that, kailangan nila din kasing ng printer. Okay, so yung printer natin, kino-convert natin yon dahil ang gagamitin nilang ink would be what we call a sublimation ink. Yun yung kailangan nila na ink to produce this item. Yun yung kumakapit dito sa mga Yes. mugs. Yes.